welcome back again sa aking YouTube channel. This is Mabi Creluyo on the house. Hello, yan. Good morning. So, it's another day, another vlog, of course. So, today is another Sunday. Praise God for the strength, for the whole week. Yan. Maraming salamat sa Panginoon. So, today's vlog, we are going to talk about kung paano ba kayo makakapag-apply sa agency ko. So, kasi may nag-request na tong vlog video na to. So, I'm sorry, hindi ko na take note yung name niya, but it's for you, be. So, it's for everyone na who wants to apply sa aming agency, sa Galilee Agency. So, before I start, guys, disclaimer lang, okay? I'm not working with them. I mean, I'm not working sa agency. Hindi ako agent or whatever. So, I'm just sharing my experience, tsaka sharing ng agency na talagang help me to be here dito sa Hong Kong. So, yeah. Ayun lang sinishare ko, okay? So, but, actually, I'm still part of the Galilee. I'm still, nag-sign pa rin ako ng contract with them. And tsaka sa mga amo ko, same employer there. So gagawin ko to while I'm getting ready, okay? Dahil magna-9 na. Aalis ako dahil may lunch kami today. Kasama yung pastor namin tsaka yung wife niya. Tapos yung other ladies na nag-graduate ng GAC. Yes! Congratulations sa mga ladies na nakapag-tapos din ng discipleship ng Growing in Christ. So, nakatapos din ako niyan, guys. Dumaan din ako dyan. But praise God dahil it's naging stepping stone siya. To get to know more about Christ. Alam mo yun, to get to know sino ba si Jesus talaga sa buhay natin. When we died, ganyan. Kung ano ba talaga yung purpose na, alam mo, bakit siya namatay, ganyan. Marami. It's a lot of things that I learned sa discipleship na to sa JAC. So, yan. Going back to the topic. So, i-go through ko lang kayo, guys, kung paano kayo maka-apply. Kasi in my experience kasi, different. In my experience kasi, na-recommend ako ng friend ko sa contact ng naghahawak ng training sa Pinas before. So, I think they is still working with her sa tao na to. So, I don't gonna mention the name na lang. Kasi, but if you really committed yourself to apply dito sa Galilee Agency, you will know her. Yung magti-train sa inyo sa Pinas. So, ayan. This one is for ex-abroad at saka sa mga first-timer. Same din. So, sa akin, in my case, first-timer ako. Nag-apply ako. So, what I did kasi before, na-recommend kasi ako ng friend ko. Kasi nandun na siya. Ongoing na yung process ng ng paper niya. So, but we have in this different agency dito sa Hong Kong. So, kasi yung agency namin sa Pinas is same. Nag-contrast yung camera. Ayan, same agency kami sa Pinas, pero different company kami. Agency dito sa Hong Kong. So, ganon. Kasi may mga agency sa Pinas na marami silang hinahawakan na agency dito sa Hong Kong. So, ganon yung eksena. Karamihan naman ganon yung nangyayari. Hindi lang sila nag-i-stick sa isang agency. Ayan, napunta tayo. Nais ko lang camera kasi parang nagbibigay liwanag. Charot. Ang crush ko naman dito. Kasi ang ganda ng lightning ko talaga dito. Hindi ko na kailangan pailaw. So, going back. So, ayun yung nangyari sa akin. Nirecommend ako ng friend ko sa sa nagtitraining na yun. So, siya yung may contact sa dalawang agency kasi yung alam kong hinahawakan nila. Ng agency sa Pinas. So, Galilee and the other one is yung Arrow. So, babanggitin ko lang kasi baka pwede kayong pumunta doon. Pero in my choice, sa akin, recommend ko, syempre, yung nagpali sa akin sa Galilee. And in my case kasi, guys, wala kasi, yung first timer ako, wala akong binayaran before ng placement fee. Syempre, ngayon talaga, guys, walang placement fee. Kailangan maging aware kayo and discernment na wala na talagang placement fee dito sa Hong Kong. Okay? Sa mga agency, kung mapupunta kayo sa ibang agency, wala talagang placement fee dapat. Kasi, sa agency na yun talaga dapat, diba? So, parang magiging gastos nyo lang talaga doon, yung training nyo sa
TESDA, kung first timer kayo. Pero pag ex-abroad kayo, syempre hindi na kayo kailangan nun. Kukuha na lang kayo ng info sheet na may record kayo, di ba, na ex-abroad kayo. So, ayun yung una. Kung first timer ka naman, guys, ang gagawin mo, sa akin, ang pwede kong step na pwede mong gawin is, I will link down below yung form ng, ng agency, ang form ng Galilee. So, you can directly apply sa kanila. Kung first timer ka man, or ex-abroad ka man. Okay? I will link down below yung link nila para inform, para makapag-apply ka with them. Kasi, in other case, kasi may mga nagtatanong na rin sa akin na nabigyan ko na ng link before. Ayan, nakapag-apply sila doon, pinilapan nila yung form. And then, ayun na, magsisend na yung diretso sa, sa Galilee, okay? So, yun. And, ayun yung ginawa nila. And then, ayun, tas communicate na kayo ng Galilee. But, you just need to be patient, guys. Kasi yung iba gusto sagot agad. You need to be patient sa pag-reply nila. Or, if hindi ka patient, you can apply, alam mo yun, sa ibang agency para may option ka. Diba? Hindi ka naman pipirma agad ng kontrata. Mag-apply ka pa lang naman. So, yun. And, pag nag-decide ka na mag-apply, syempre kailangan meron ka ng passport. Alam mo yun, maganda yung kompleto ka na passport. May passport ka na. Kasi para mas mabilis yung, alam mo yung proseso. Susundin mo na lang sasabihin nila, ganyan. So, ayun yung first step. Kailangan mag-apply muna kayo through them or through Galilee, through their link. Pwede kayo mag-fill up doon or pwede kayong dumiretso sa MRH. So, I will link down below din yung information ng MRH kung gusto nyo pumunta sa kanila ng diretso, directly sa agency sa Pinas. Pero, pag pumunta na kayo ng MRH, sasabihin nyo dapat na Galilee applicant kayo. Kasi, minsan kasi, kung dumiretso ka doon, mag-apply ka sa kanila, ilalagay nila kayo, it's either the other name, other agency or Galilee. Okay? Ayun yung tingin ko gagawin nila. So, I'm not really sure. Pero, ayun yung alam ko na gagawin. Kasi, ako kasi, pumunta ako, kasi na-recommend na nga ako. So, pinapunta ako doon parang, hindi ko alam kung agent siya eh. Basta yun, nagtitraining sa Pinas. And then, pinapunta niya na ako ng agency ng Pilipinas, sa MRH. Pinapunta na niya ako. So, yun na, pero sinabi ko Galilee ako. Yun, ganun yung ginawa sa akin. Tapos, dire-diretso na kasi ako, kompleto na kasi ako bago pumunta doon. Yung friend ko kasi, tsaka itong kausap ko, na nag-recommend sa akin sa Galilee is, may passport na ako, meron na akong PIOS, nag-PIOS na ako. As ayun na, diretso na. Kaya ang ginawa, yung signing contract na diretso ako nun. Tapos, na ako, dito, bilis din sa akin, talagang na ako agad eh. Nun, medical. Within that day, yung pag-report ko, nag-medical talaga ako. Bumalik pa nga ako kasi akala ko, schedule pa yung medical ko. Pwede na pala ako within that day. Balik na naman ako. Diretso yung lakad ko kasi yung nangyari sa akin. So, ganun yung eksena ko. So, ayun lang. Kailangan maganda yung prepare ka ng lahat para, alam mo yun, diretso na ang, eksena pag sinabi na, medical, ganun ako nun eh. Ginawa ko nun, pag sinabing medical, diretso. Nagalaw yung ko, sorry, yung natin, pala na pala, para sa camera hindi pa eh, charot. Ito sa salamin, no? Mag-get ready pala ako, di ba chika ako ng chika. So, ayun na nga, so pagka dito na nga lang magsalamin. Yun, ayun yung unang step na gagawin nyo, mag-fill up kayo ng form sa Galilee para ma-entertain nila kayo. Kasi may mga question kayo sasagot, personal question. Kung first timer ka, ganyan. So, pero ako, advice ko, pag first timer ka, i-declare mo na, it's not, parang nagsisinungaling, diba?
kailangan sabihin mo na at least meron kang experience sa Pilipinas, kahit local na nakapagtrabaho ka sa bahay or nag-alaga ka, ganyan. Nag-alaga ka ng bata. At least meron kang madi-declare na ano, kailangan at least 2 years na natapos mo yon. Kasi dito 2 years ang contract. Parang gawin yung kailangan na ianhin mo sa kanila sabihin. Kasi ako in my experience, bata pa ako noon. Ayun yung share ko yung experience. Hindi man ako nagsinungaling totally. Pero ayan, ayun yung talagang kailangan ano kasi kailangan within 2 years or at least may experience ka na nagtrabaho sa bahay, nag-alaga na matanda or nag-alaga ng bata, nag-babysit, ganyan. So at least meron ka ng, alam mo yun, may record ka na may experience ka na ganun. So ayun din tinuro sa akin ng friend ko. Eh ako naman at least noon, bata pa ako, naka-experience naman talaga ako magtrabaho sa bahay. Hindi nga lang siya 2 years. Pero pinalabas namin siya na 2 years siya. Ganon. And just be honest, okay? I just being honest kung ano yung ginawa ko, okay? So, guys, so continue ko lang. Gusto ko lang tong idagdag tong clips na to. Gusto ko lang i-clear kasi sa working years na i-share ko sa vlog na to, sa video na to, sa application ko dito sa Hong Kong. So, yung working years, yung bata pa ako, nakapagtrabaho na ako sa, ayun nga, sa bahay din. So, but yung dineclare ko is, bago, sa mga 19 kasi ako, 2021 kasi ako nag-apply. So, mga 2019, 2020, or 2000, basta kailangan, ano lang siya, recent lang. Past 2 years, ganyan. Ganun na, yung, ang i-declare nyo. And then, ako kasi, committed naman ako sa trabaho. I mean, yung sa trabaho naman, alam mo yun, hindi ako babebe. Kahit nasa working sa bahay as a domestic helper, ay nasa mindset ko na yun talaga, I will do my best. Or tsaka mahilig naman ako maglinis, alam mo yun, sa bahay namin, ganyan. So, ayun yung naging, motivation ko, na maging committed ako sa dadat na akong trabaho dito. 'Di ba? Talagang, ini-imagine ko nga yung bahay na malaki katulad sa Saudi, ganon. So, committed ako, kaya I did that on purpose din. Kasi nga, ayun din tinuro sa akin. So, ayun lang. Gusto ko lang disclaimer lang, okay? Kailangan committed ka to work talaga sa bahay. Hindi yung pwedeng paano ka, yung pabebe ka na hindi ka marunong maglinis kahit sa bahay nyo. Parang ganun lang. Ayun lang gusto ko lang i-share. Kailangan committed ka once you apply here dito sa Hong Kong. At gusto mo mag-work as a domestic helper. Ayun lang, guys. And then, ayun na, the rest will follow na. Pag once na nakapag-fill up na kayo ng form, or nagpunta na kayo sa MRH, sa agency sa Pinas, yun, dire-diretso na yun. Basta kompleto yung basta may passport ka, mabilis na yun. Passport, tapos kasi minsan tutulungan ka naman ng agency sa Pinas ng PIOS, pero minsan, ina-advise ko, kayo na gumawa ng mismo, magpagawa kayo, PIOS. Kasi yun, may answer portion yun na kailangan magkaroon ka ng account doon. Ayun lang yung gagawin nyo, guys. So easy. Kung gusto nyo talagang mag-apply, okay? And disclaimer, guys, if you are talagang magko-commit kayo to apply sa Galilee Agency, ito lang disclaimer. Sasabihin ko na sa inyo, kasi pag tinanong kayo niyan, sa interview or I'm not sure kung sa form, meron na, you are willing to attend 12 Sundays ng day off mo dito once na nandito ka na sa Hong Kong. May commitment na gano'n na kailangan mo mag-attend ng 12 Sundays ng off mo to attend the church and the training dito sa Hong Kong. Training about working, about laws, about everything, about dito sa pagtatrabaho. Kasi you need to be informed kung ano yung pwede mong ma-experience, pwede mong do's and don'ts na dapat mong gawin while working here. Especially sa mga newcomers or first-timer. And it's kahit ex-abroad, you need to be knowledgeable about working here. Kahit naman sa Pilipinas, before kayo i-deploy dito, magkakaroon din kayo ng training and you will know that once talaga nag-apply kayo sa Galilee, okay? So, this recommendation I have is kung ano lang yung experience ko na I'm still working with them. I mean, I'm still in the same agency kasi yung mga amo ko, pa rin, sila yung nag-recontract ako, sila pa rin yung pinalakad ng papers ko. So, I'm still working in Galilee. And guys, right now, I'm still part of Galilee kasi sa church namin, they are, yung church namin at saka yung
Galilee is they are working together talaga as, alam mo, as a body of Christ. As a body of Christ, they're working together to, alam mo yung ilapit yung tayong mga applicant to the Lord, to Lord Jesus talaga, to have a relationship to God. Kasi, working here, like siya, working here is so hard. Talagang it's challenging. You will experience a lot of things. I mean, struggle, alam mo yon. Pero, if you are connected with God, di ba, think even it's not easy working here. It will be lightened. Alam mo yon, may hope ka, may hope, bibigyan ka ng strength na galing sa Panginoon. Diba? Kasi pag sa tao ka tumingin, will be distracted. So, ayun. And I'm very thankful and grateful and blessed na nasa Galilee ako napunta. Kasi, di ba, kung di, dahil sa Galilee, hindi ako mapupunta sa church, hindi ko makakilala ang Panginoon. Alam mo yon. And, hindi mababago yung perspective ko sa buhay, yung life. It will be different. Sabi nga na, pag nakilala mo ang Panginoon, you are a new creation. And the old has passed, and the new has come. Yun lang. Ay lang gusto kong share kung gusto niyo mag-apply dito. And kailangan talaga, if you're committed, and if you're willing to attend that, and 12 Sundays of your off, once you get here, apply ka na sa Galilee. But if you're not willing, alam mo yun, kasi maraming mga ladies dito na tinulungan na ng Galilee, nagpunta na dito. But, alam mo, ang dami nilang excuses na to attend, alam mo yon. And it's for their own good. It's for our own good, guys. Sa akin, I'm the living testimony. Talagang nabago yung buhay ko because of them. Ay lang, God is using Galilee, or the other people might use them to get to know God. Alam mo yon, it's better that way. Kesa yung other way around, alam mo yon, na pupunta ka sa wrong friends, pupunta ka sa mga utang, alam mo yon, mga bisyo, whatever, na pwedeng nakita dito sa Hong Kong. So, ay lang. And yeah, I hope you learn something from me. And I will link down below all the information so you can apply. And yeah, thank you for watching, guys. Please like, share, subscribe sa aking YouTube channel, and see you in my next vlog. Thank you, guys. God bless, and see you here in Hong Kong. Bye!